Ang pelikula ay itinakda noong unang bahagi ng Joseon Dynasty kung saan si Prince Sungwon ay pumunta sa bahay ng ministro upang maghapunan. Nakita nito ang dalagang si Wayon at agad itong nakaramdam ng kakaibang atraksyon sa babae. Bago pa man siya makagawa ng hakbang, nalaman nito na umiibig si Wayon kay Kwon Yu na isang adopted son ng ministro. Nang malaman ng ina ni Prince Sungwon na umiibig ito sa dalaga, pinalaan niya ito na layuan si Wayon dahil makakasira ito sa kanyang reputasyon. Ang ina ng prinsipe ay babae ng nagdaang hari at ito ay stepmother ng kasalukuyang hari na half-brother ni Sungwon. Ang kasalukuyang hari ay walang tagapagmana at kamamatay lamang ng asawa nito. Kaya kinausap nito ang kanyang stepmother upang hanapan siya ng bagong reyna sa lalong madaling panahon. Ang ina ni Sungwon ay kinausap ang maestro upang gawing babae ng hari ang anak nitong si Wayon. Ngunit tumanggi ang dalaga at nakipagtanan ito sa kanyang kasintahang si Kwon Yu isang gabi. Ngunit kinabukasan, nahuli ito ng mga gwardya. Ang ama ng dalaga ay nais ipapaslang ang lalaki sa kanyang ginawa. Ngunit nagmakaawa si Wayon sa kanyang ama na patawarin ito, kapalit ng pagpayag sa pagpunta sa palasyo at maging babae ng hari. 5 taon nang lumipas, naging reyna ng palasyo si Wayon matapos magsilang ng anak na lalaki. Matapos makalayo ng 5 taon, bumalik si Sungwon sa palasyo upang bisitahin ang hari matapos mabalitaan na may sakit ito. Pagkatapos, niregaluhan niya si Wayo ng hairpin dahil may nararamdaman pa din siya dito. Lalong lumala ang karamdaman ng hari at kalaunan namatay ito dahil sa misteryosong sakit. Nagsuspetsa ang ama ni Wayon na namatay ang hari dahil sa lason at nais nitong malaman ang katotohanan. Ngunit bago pa man ito nakagawa ng hakbang, inaresto ito sa utos ng ina ni Sungwon. Ang lalaki ang humalili sa trono at naging hari. Ang ina nito ay naging queen mother at siya ang namuno sa royal court. Si Wayon at ang kanyang anak ay lumipat sa simpleng tahanan at pinababantayan buong araw. Nais nitong ibunyag na nilaso ng hari. Naalala nito ang araw na namatay ang hari, nakasama nila sa pananghalian ang ina ni Sungwon. Isang gabi, nakipagkita ang lalaki kay Wayon at sinigurado niya sa babae na pakakawalan ang ama nito. Habang nakikipag-usap si Wayon sa bagong hari, nalaman nito na ang kanyang dating kasintahan ay nagtatrabaho sa palasyo kasama ng mga nakapon. Nalaman ng inang Reyna ang lihim na pag-uusap ni na Sungwon at Wayon. Sinabihan nito ang anak na maaari siyang magkaroon ng kahit na sinong babae, wag lang si Wayon. Dahil ang babae di umano ay malaking banta sa kanilang kaharian. Samantala, pinuntahan ng babae ang dating kasintahan na si Kwon Yu at masaya ito na makita siyang buhay. Sinabi ng babae dito ang tungkol sa pagligpit sa yumaong hari at humingi ng tulong dito. Ngunit tumanggi itong tulungan siya at sinabi dito ang nangyari sa kanya. Ibinunyag ni Kwon Yu ng panahong iniwan siya ni Wayon. Inutos ng ama nito na kapunin siya dahil tinangka nitong itanan ang babae. Umanib si Kwon Yu kay Ministro Yun at sa inang Reyna at nais nitong mapaslang ang ama ni Wayon dahil sa ginawa nito sa kanya. Nang malaman ni Wayon ang planong pagbitay sa ama, nagmakaawa ito sa hari upang matigil ang pagpaslang sa kanyang ama. Nakiusap naman si Sungwon sa kanyang ina upang mapigilan ang plano nito. Ngunit tumanggi ang kanyang ina dahil nais nitong parusahan si Wayon at ang pamilya nito sa pagsira sa kanya. Napuno na ang hari sa pagiging sunod-sunuran sa ina at inatasan si Kwon Yu
Naitigil agad ang pagbitay, ngunit hindi nito sinunod ang utos ng hari at sinigurado nitong matuloy ang pagbitay. Pagkatapos, iminungkahi ng korte sa mag-ina na palayasin sina Wayon at ng anak nito. Ngunit kumontra ang hari dahil ayaw di umano nitong magsakripisyo ang babae dahil sa kasalanan lamang ng ama nito. Kinausap nito si Wayon dahil may pagtingin pa din siya dito. Ngunit ayaw makipag-usap ng babae sa kanya dahil sinisisi siya nito sa pagkamatay ng kanyang ama. Kaya kinuha nito ang alalay ni Wayon na si Jumok upang gawing parausan. Sa pamamagitan nito, nalalaman niya ang mga pribadong gawain ng babaeng iniibig at mas lalong tumitindi ang pagnanasa niya dito. Kinabukasan, binigyan ng sariling silid si Jumok dahil sa pagpapaligaya sa hari. Si Wayo naman ay patuloy na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang ama at hindi malaman kung ano ang susunod na gagawin. Pagkatapos, nagpunta ang babae sa hari gamit ang hairpin na iniregalo sa kanya. Ilang taon na ang nakalipas dahil nais nitong sumaya si Sungwon at makahingi ng pabor. Nang malaman ito ng inang Reyna, nagpasya itong mawala sa kanyang landas si Wayon at ang anak nito dahil nakikita niya isa itong banta sa kanya. Kaya initusan nito si Ministro Yun upang paslangin ang mag-ina. Ipinasa ng ministro ang gawain kay Kwon Yu at pumayag naman itong lasunin ang dating kasintahan at anak nito dahil nais nitong manatili sa kanyang posisyon. Samantala, binalak ni Jumok na papasukin si Songwon sa kanyang kwarto. Kahit na sa umpisa ay nag-aalangan itong maging babae ng hari. Ngunit ngayon, nagplano siyang magsilang ng isang prinsipe upang manatili sa kanyang posisyon. Kinausap pa nito si Wayon at humingi ng mga alahas dito upang mas lalo siyang kaakit-akit. Kinuha pa nito ang hairpin na ibinigay ni Songwon sa babae. Ilang taon na ang lumipas. Habang nagdaan ang mga araw, minamadali siya ng kanyang ina na magkaroon ng anak na lalaki upang maging seguridad ang kanilang lahi sa trono. Ngunit nagsasawa na si Sungwon sa pagiging sunod-sunuran, kaya nagpunta ito kay Jumok na isa ng concubine. Napansin nito ang suot na hairpin ng babae na kanyang iniregalo kay Wayon, kaya nagalit ito. Upang maisalba ang kanyang buhay, ibininyag ni Jumok na si Kwon Yu ang dating kasintahan ni Wayon bago ito naging concubine. Dahil sa sobrang galit, kinompronta ng bagong hari si Wayon at inakusahan itong itinago nito ang dating kasintahan sa palasyo bilang pekeng nakapon. Tinanong pa nito ang babae kung si Kwon Yu ang totoong ama ng kanyang anak. Lahat ng sinabi ni Sungwon ay pinabulaanan ni Wayon at nagsumamo sa kanyang pagiging inosente. Sa pilitang sinubukan ng hari makipagsibing sa babae dahil hindi na nito mapigilan ang kanyang kalibugan. Ngunit pinigilan siya ni Wayon at sinabihang bumalik na lamang ito kapag totoong hari na siya. Pagkatapos, biglang nagbago ang damdamin ni Kwon Yu at naniniwala siyang siya ang totoong ama ng anak ni Wayon. Hinimok pa nito ang babae na tumakas na lamang sila sa palasyo at mag-umpisa ng panibagong buhay. Ngunit tumanggi ito dahil ayaw nitong mapahamak ang kanyang anak. Isang araw, inihanda ni Kwon Yu ang planong paglason kay Wayon at sa anak nito sa utos ng inang Reyna at ni Ministrong Yun. Ngunit sa halip na ibigay ito sa mag-ina, inilapag niya ito sa inumin ni Sungwon at nagbabaka sakaling mamatay ito upang pumalit ang anak nila ni Wayon bilang hari. Gayunpaman, hindi ito ininom ng hari at sa halip, inutusan si Kwon Yu na inumin ito. Dahil sa walang pagpipilian, tinungga ng lalaki ang inuming lason at nagsimulang magsuka ng dugo.
Nagulat si Songwon sa pangyayari at nais nitong mailigtas si Kwon Yu upang matuklasan ang katotohanan. Kalaunan ay tinanong niya ang manggagamot at nalaman niyang ang pinuno nito ay si Ministro Yun na direktang nagtatrabaho sa Inang Reyna. Kaya nagsuspecha itong nais siyang ipapaslang ng kanyang sariling ina. Ipinadala naman ni Wayon ang kanyang anak sa mas ligtas na lugar dahil nangangamba itong magkakaroon ng malaking gulo sa palasyo. Kalaunan, ipinaaresto ito ng Inang Reyna at kinasuhan ng pagtatraidor. Iniutos din ito kay Ministro Yun na paslangin si Wayon. Ngunit bago pa man magawa ang plano, ipinadala ng Haring Songwon ang mga sundalo ng palasyo upang dakpin si Ministrong Yun. Samantala, kinumpronta naman ng hari ang kanyang ina at inakusahan ito sa plano nitong pagpapatay sa kanya at kay Wayon at sa anak nito upang masolo nito ang trono. Itinanggi ng Inang Reyna ang lahat ng akusasyon ng anak at sinabing mahal niya ito. Inamin din itong siya ang lumason sa nagdaang hari upang maipalit ito sa trono. Nahintatakutan si Songwon sa revelasyon ng kanyang ina dahil wala sa intensyon nitong maging hari at minahal niya ang kanyang stepbrother. Ipinatawag ng hari sina Kwon Yu at Ministrong Yun sa korte upang kumpirmahin kung sila ay magkasamang nagplano upang patayin siya. Nang tanungin ni Songwon si Kwon Yu kung sino ang nag-utos upang lasunin siya, nagsinungaling ito at sinabing ang Inang Reyna at si Ministrong Yun ang may pakana ng lahat. Nanlumo ang hari sa revelasyon, kaya inutusan nito ang kanyang mga gwardya upang paslangin ang lahat ng lalaking sangkot sa planong pagpaslang sa kanya. Ang Inang Reyna naman ay permanenteng nahatulan na makulong sa kanyang sariling silid. Nang kukunin na si Kwon Yu upang bitayin, kinausap ito ni Wayon at nagpasalamat sa dating kasintahan sa pagtupad sa kanyang pangako. Nang kausapin ng lalaki ang babae upang alagaan ang kanilang anak pag namatay ito, sumagot si Wayon na ang bata ay kanya lamang anak. Nanlumo si Kwon Yu dahil isinakripisyo nito ang kanyang buhay dahil lamang kay Wayon at sa anak nito na hindi sigurado kung sa kanya ito. Matapos ng pangyayari, pinuntahan ni Wayon ang haring si Songwon. Dahil naging totoong hari na ito dahil sa kanyang sariling pagpapalakad sa palasyo. Tinanggap na ng babae ang pag-ibig nito at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalik. Ngunit matapos nito, sinaksak ni Wayon si Songwon sa pamamagitan ng hairpin na inirigalo sa kanya nito. Ang babaeng kanyang pinakamamahal at pinag-alayan ng kanyang buhay ay siya palang kikitil sa kanya. Matapos nyon, napaslang din ang Inang Reyna. Sina Wayon at ng kanyang anak ay bumalik sa royal court. Habang naglalaro ang kanyang anak sa trono, biglang nagsara ang pintuan sa kanilang likuran at napagtanto niya na wala ng urungan. Maraming salamat sa panonood mga ka-Netflix. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, pa-like at comment na din.